nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Pagdalo sa mga job fair, pamamahagi ng financial assistance at panguna sa sectoral meeting. Ilan lang yan sa mga siksik na aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakarang linggo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa ika-74 na taong anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pinangunahan niya ang paglulunsad ng pamilya sa bagong Pilipinas na naglalaman ng programa at serbisyo na magiging gabay sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng mga benepisyaryo ng DSWD. Pinasinayaan din ang Harmonized Electronic License and Permit Systems o HELPS, gayon din ang MTA o Minors Traveling Abroad Systems para sa online application ng mga minor de edad na nagnanais lumabas ng bansa. Pinangunahan din niya ang isang sectoral meeting upang talakayin ang pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at mga usaping kaugnay ng coal moratorium at coal mining. Binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangan ng isang nagkakaisang hakbang upang mapatatag ang presyo ng pagkain sa bansa. Ipinunto rin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maaasahang supply ng kuryente na anyay kritikal sa pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya at kabuhayan ng bansa. Huwebes, nanguna naman ang Pangulo sa oath-taking ng 35 bagong promote na general at flag officers ng AFP at 9 na graduates ng Foreign Pre-Commissioned Training Institutions o FPCTI. Hinikayat niya ang mga ito na patuloy na isabuhay ang core value ng sandatahang lakas sa pagtupad ng kanilang tungkulin, lalo na ang papel ng institusyon sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas, gayon din ang seguridad ng bawat Pilipino. Pinatitiyak din ng punong ehekutibo sa AFP na siguruhing magiging maayos ang hatol ng Bayan 2025 sa Mayo. Nag-courtesy call din sa Pangulo si Czech Republic Defense Minister Jana Cernokova. Binigyang diin ng Pangulo ang tumitibay na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, gayon din ang potensyal para sa mas malalim na kooperasyon sa iba't ibang sektor, kasama na ang partnership sa ekonomiya, depensa at seguridad at diplomatikong ugnayan. Nagtungo din ang Pangulo sa Dumaguete City, Negros Oriental para sa trabaho para sa bagong Pilipinas Job Fair, kung saan libo-libong trabaho ang nagbukas para sa mga aplikante. Biyernes, pinangunahan ng Pangulo ang oath-taking ni DOTR Secretary Vince Dizon kung saan binigyang direktiba niya ito na pabilisin ang mga flagship infrastructure projects ng pamahalaan para sa mas maayos at epesyenteng transport system para sa mga Pilipino. Agad ding nagtungo ang Pangulo sa Negros Occidental para bisitahin ang mga biktima ng pag-aalpuruto ng Mount Canlaon. Nagpaabot din siya ng tulong sa mga ito kung saan nakatanggap ang nasa mahigit 1,000 individual ng 5,000 piso at family food packs. Pinangunahan din niya ang situation briefing kasama ang ilang ahensya ng gobyerno para malaman ang lagay ng Mount Canlaon. Dito nagbigay direktiba ang Pangulo sa local chief executives ng Negros Occidental, lalo na ang agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente roon. Hindi rin nawala sa schedule ng Pangulo ngayong linggo ang pangunguna sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na ginanap sa Cuneta Astrodome sa Pasay, sa Dumaguete City, Negros Oriental at sa Victorias City, Negros Occidental. Ibinida ng Pangulo ang magandang record ng mga kabilang sa alyansa na makatutulong anya sa administrasyon para mas maitulak ang mga programa na mapapakinabangan ng bawat Pilipino. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.